Kaunti na lang at matatapos na ni Renan ang kanyang labahin. Isang malaking palanggana rin ang nilabhan niya ng araw na iyon. Mabuti na lamang at wala pa silang anak ng asawa niyang si Colleen. Pag nagkataon, magkakanda o gaga talaga siya sa gawaing bahay. Napabuntong hininga si Renan. Naisip niyang imbis na siya ang nagtatrabaho ay ang asawa niya ang nagtatrabaho at ito lang naman ang may magandang trabaho. Malaki rin ang sahod nito buwan-buwan at sinabihan na lamang siya na tumigil sa pagko-construction. Hindi naman kasi siya nakapagtapos ng pag-aaral kaya iyon lamang ang alam niyang trabaho. Labag man sa loob niya na siya iyong pipirmi sa bahay habang kumakayod ang kanyang asawa at siya iyong gagawa ng gawaing bahay na sana babae ang gumagawa, ay pumayag na rin si Renan. Kesa naman magalit pa ang kanyang misis at tigre pa naman ito kung magalit. Sa ilang buwan na gawaing bahay lang ang ginagawa ni Renan, nasanay na rin siya. Alam na niya kung paanong mapadaling matapos ang kanyang gawain sa araw-araw. Nang matapos si Renan, ay kaagad niya na iyong binanlawan at isinampay sa sampayan. Pawis na pawis si Renan ng mga oras na yun at balak na sana niyang maligo. Hinubad na niya ang kanyang pangitaas na saplot nang siya ay makapasok sa banyo. Ngunit naudlot ang sanay paliligo niya nang marinig niya na may kumakatok sa labas. Hindi na nag-abala pa si Renan na isuot muli ang damit na kanyang nahubad at lumabas na siya ng banyo. Pagkalabas, tinungo niya ang gawin ng pinto sa sala at kaagad na bumungad sa kanya ang ina ng kanyang asawa. Hindi niya ito kilala sa personal, ngunit nakilala niya ito dahil na rin minsan nang ipinakita sa kanya ni Colleen ang litrato ng mga magulang nito. Ngiti-ngiti ang ginang na sa unang tingin ay aakalain mong malditang biyanan. Puno ng kolorete ang mukha nito na nagpalitaw ng natural nitong ganda. Kaagad din siya nitong nakilala bilang asawa ng panganay na anak nito. Kaya naman, ngumiti na rin siya at ito'y pinapasok. Ganoon na lamang ang pagtataka ni Renan nang makitang napakalaki naman yata ng bag na daladala ng kanyang biyanan. Nahiya rin siyang magtanong kaya inalok na lamang niya ito ng merienda. Alam niya kasing malayo ang biniyahe nito. Nahiya pa nga siyang tawagin itong mama sapagkat masyado naman yatang maganda ang kanyang biyanan para tawagin niyang mama. May ganoon nga pala talagang klase ng tao, yung tipong hitila hindi tumatanda. Siguro dahil na rin marunong mag-alaga ng katawan ng kanyang biyanan at napakalinis rin ito tignan. Itinimpla nga niya ito ng maiinom at saka iginawa niya ito ng sandwich. Maya-maya nga lang, narinig niyang tumawag na ang kanyang asawa. Sinabi nito sa kanya kung bakit naroon ang kanyang biyanan. Magbabakasyon pala ito sa kanila ng kahit isang buwan. Kaya pala ganoon na lamang kadami ang dala-dala nitong gamit. Maya-maya pa, sinabi sa kanya ng kanyang biyanan na maaari na siyang bumalik sa kung anumang ginagawa niya at ito na lamang daw ang bahala sa sarili nito. Kanina pa nga napapansin ni Renan na panay ang sulyap ng kanyang biyanan sa kanya. Siguro dahil naaasiwa na rin ang ginang sa kanyang itsura. Napakamot pa siya sa batok nang magpaalam na siya na tatapusin na ang kanyang naudlot na paliligo. Tumango lamang ang kanyang biyanan kaya naman bumalik na siya sa loob ng banyo. Doon ay sinimulan na niya ang paliligo. Saktong tanghaling tapat na, ngunit hindi pa nakapagluto si Renan. Nang lumabas sa banyo, kaagad siyang nakaamoy ng mabango at nakakatakam na luto mula sa kusina. Bihis na rin naman siya kaya tumungo siya sa kusina at nakitang kasalukuyang nagluluto ang kanyang biyanan. Sa bagay ay anak din naman ito ang may-ari ng bahay na iyon. Mabuti na ngayon at kakain na lang din siya. Napagod na rin kasi siya sa labahin at paglilinis ng buong bahay. Saglit na muna siyang pumasok sa silid nilang mag-asawa at nagsuklay ng kanyang buhok. Maya-maya pa, lumabas na rin siya at baka sabihin pa ng kanyang biyanan na hindi niya ito nilabas. Naabutan niya nga itong naghahain na at niyaya na siyang kumain. Sinabihan pa nga niya ito na nag-abala pa ito sa pagluluto. Natawa na lamang ang kanyang biyanan at ito na rin ang kumuha ng kanyang plato. Kulang na lamang, ipaglagay siya nito ng pagkain sa plato kaya naupo na siya.
Inimbitahan na rin niya ito't nagkaharap na sila sa hapagkainan at nagsimula ng kumain. Marami ring kwento ang kanyang biyenan at nakisabay na lamang siya sa mga kwento nito. Alam ni Renan kung gaano kamahal ng kanyang misis ang kanyang biyenan. Ganoon na lang din ang respeto niya sa ginang. Ngunit hindi maintindihan ni Renan kung bakit nakaramdam siya ng kakaiba sa tuwing nakatingin sa kanya ang ginang. Para bang may ibang ibig sabihin ang titig nito sa kanya. Iwinaksi na lamang ni Renan ang isipang yun at baka nga kinikilatis pa siyang maigi ng kanyang biyenan. Mabuti nga at hindi ito matalak, hindi katulad ng iba dyan na kung ano-ano na ang sinasabi, lalo pa at wala nga siyang trabaho. Kinahapunan, natuyo na ang mga sinampay ni Renan sa labas, kaya naman nagpasya na siyang kunin yun at tupiin. Ngunit naunahan na pala siya ng kanyang biyenan at naabutan na lamang niya ito na nagtutupi na sa sala. Wala naman siyang naririnig na kung ano mula rito at magiliw pa nga kung makipag-usap sa kanya. Dinala na rin niya sa bakanting silid ang mga daladala nitong gamit at muling bumalik sa sala. Siguro kung nabubuhay pa ang biyenan niyang lalaki, tiyak na kasama nito yung nagbabakasyon. Ngunit nasabi ng kanyang misis na patay na nga raw ang ama nito, matagal na panahon na ang nakakalipas. Napag-isip-isip ni Renan kung bakit hindi na muling nag-asawa ang kanyang biyenan, gayong mukhang bata pa itong tignan. Marami pa ang magkakagusto rito at natitiyak iyon ni Renan. Malapit nang dumilim, kaya naman alam ni Renan na pauwi na ang kanyang asawa. Tinungo na lamang niya ang kusina nang sa ganun makapagluto na siya ng hapunan. Sanay kasi sila na maagang naghahapunan, kaya naman nagsimula na siyang magluto. Maya-maya lang, tinulungan na naman siya ng kanyang biyenan sa pagluluto. Mukhang dapat nang masanay si Renan na magaan ang kanyang trabaho sa loob ng isang buwan. Ilang minuto rin ang kanilang pagluluto at para bang matagal nang magkakilala sa kanilang mga kwentuhan. Ilang saglit pa nga, dumating na ang kanyang misis at mukhang marami itong pinamiling mga pagkain. Nagluto pa naman sila. Nagulat pa nga si Renan nang makitang may binili pang alak ang kanyang asawa. Balak yata nito ang mag-inom kasama ang ina nito. Siguro dahil na-miss na rin ng kanyang misis ang kanyang biyenan. Maging siya, matagal na ring hindi nakakainom kaya pabor din iyon sa kanya. Nagyakapan pa nga ang dalawang mag-ina at parehong natuwa na makita ang isa't isa. Maganda rin naman ang kanyang asawa, ngunit hindi talaga nito namana ang natural na kagandahan ng ina nito. Naghain na lamang siya at balak ng kumain sapagkat magiinuman nga raw sila. Hindi sanay uminom ang kanyang misis kapag wala pang kain, kaya naman kumain na muna sila. Nang matapos sa pagkain, akmang maghuhugas na ng plato si Renan nang sabihin sa kanya ng kanyang misis na bukas na lamang daw niya hugasan ng mga plato nang makapagsimula na sila sa inuman. Sinunod na lamang niya ito. Kumuha na siya ng 3 baso at ice para sa kanilang iinuming alak. Ilang bote rin ang binili ng kanyang misis at balak yata nito ang magwalwal. Mukhang tuwang-tuwa naman ng kanyang biyenan at pareho yatang sanay sa alak ang dalawa. Pumuyesto na nga silang 3 sa sala at nagkanya-kanya ng salin ng alak sa kanilang baso. Napakasarap din ang biniling pulutan ng kanyang misis, kaya tiyak na ma-e-enjoy nila ang gabing yun. Nagkakwentuhan na ang tungkol sa trabaho ang kanyang misis, habang siya ay tahimik lamang. Wala naman kasi siyang maikukwento at wala nga siyang trabaho. Hindi alam ni Renan kung tumatalab na ba ang alak sa kanya. Imbis kasi na sa asawa niya siya nakatingin, ay mas gusto niyang tignan ang ginang. Magkatabi kasi ang mga ito habang nasa harapan naman siya. Mukhang napaparami na rin ang inom niya at ganoon din ang kanyang misis. Ganun pa man, medyo matagal tabla ng kalasingan ng kanyang misis, kaya tuwid pa rin naman kung ito ay magsalita kahit halata ng lasing. Wala naman sanang mangyayaring kakaiba ng gabing yun kung hindi lamang na ilang si Renan sa ginawa ng ginang. Saglit kasing nagpaalam ang kanyang misis at naiwan silang dalawa dito. Hindi nga alam ni Renan kung namamalikmata lamang ba siya o totoong nakita niyang ipinakita ng kanyang biyenan ang bagay na iyon dito.
Sobrang gifted ng bagay na iyon. Siguro dahil na rin sa takot, mabilis din itong itinago. Baka makita kasi ito ng kanyang misis. Ganun pa man, hindi na mawala-wala sa isip ni Renan ang kanyang nakita. Wala naman siyang pagnanasa sa ginang, ngunit dahil sa ginawa nitong yun, hindi niya mapigilang mag-isip ng mga berdeng bagay. Sinasabi na nga ba niya at iba ang tingin sa kanya ng ginang sa ginawa nito, para bang inakit siya nito. Hindi nga lang alam ni Renan kung sinasadya ba nito yun o dulot lang din iyon ng kalasingan, hanggang sa maya-maya pa nga bumalik na sa kanilang pwesto ang kanyang misis. Muli itong nagsali ng alak at sunod-sunod na lumagok. Tingin ni Renan, hindi nakakayanin ni Colleen ang kalasingan at alam niyang ilang saglit na lang at makakatulog na ito. Inaya na nga niya itong matulog, ngunit ayaw nito at gusto pa raw nito ang mag-inom. Dahil na rin sa panay na pagsalin sa kanya ng kanyang biyanan, mukhang natalab na rin ang alak kay Renan. Hindi na nga niya napansin na tulog na ang kanyang asawa at kampante na itong nakahiga sa sofa. Ang ginang na lang yata ang nasa matinong pag-iisip, habang siya ay inaaming lasing na rin ng mga oras na yun. Hindi niya nga halos malaman kung paanong sa isang iglap lamang naroon na sa kanyang harapan ng ginang, para bang hindi niya na magawang umalis sa kanyang pwesto sa kanyang kalasingan. Lasing man, alam na alam ni Renan ang mga nangyayari. Gustong tumutol ni Renan sa ginagawa ng ginang, ngunit lasing siya at hilong-hilo. Hindi niya maintindihan kung bakit ginagawa iyon ng ginang sa kanya. Hindi alam ni Renan kung ano ang kanyang gagawin, sapagkat na mga oras na yun, hindi pa rin ma-process ng kanyang utak ang mga nangyayari. Para bang nahihipnotismo siya na hindi niya maintindihan. Alam na alam ng ginang na oras na malasing at makatulog ang kanyang misis, mahirap na itong gisingin, kaya siguro kampante ito sa anumang ginagawa nito sa kanya. Buong akala siguro nito, wala na rin siya sa kanyang sarili. Ang hindi nito alam na alam pa niya ang mga nangyayari. Yun nga lang, ang katawan niya ay lasing na. Ngunit hindi nawawala sa wisyo ang kanyang utak. Ganoon kasi siya kapag nalalasing. Ang hindi alam ni Renan kung bakit hinayaan niya ang ginang napasayahin siya nito. Hindi niya lubos maisip na may ganoong itinatagong kulo ang ginang. May respeto pa naman siya rito, ngunit nasira iyon. Hindi naman masasabi ni Renan na ayaw niya ang ginagawa nito, sapagkat sa aminin man niya at sa hindi, gusto niya ang ganoong pakiramdam. Para bang nagagalak siya sa isiping ginagawa ng ginang iyon sa kanya habang tulog ang kanyang misis. Hanggang sa maya-maya pa, narinig niyang bumulong ang ginang sa kanya. Hindi man niya halos maintindihan, ngunit isa lang ang bagay na sigurado siya. Nais nitong sumaya ng gabing yun. Hindi na ito nag-abalang hilahin siya palayo ron, sapagkat masyado na rin siyang nahihilo para umalis pa sa kanyang pwesto. Sa buong buhay ni Renan ay hindi niya lubos maisip na mararanasan niya ang bagay na iyon mismo sa ginang. Mainit na talaga namang nakakadarang sa pakiramdam. Iyon ang eksaktong nararamdaman ni Renan ng mga oras na yun. Wala siyang kahirap-hirap dahil ang ginang lamang ang gumagawa sa lahat. Mayroon pang naririnig niya ang ginang na nagpapanggap na ito raw ang kanyang asawa. Buong akala siguro nito wala na siyang kaalam-alam sa mga nangyayari. Ang hindi nito alam, maliwanag pa sa liwanag ng buwan ang mukha nitong nasisiyahan ng mga oras na iyon. Gustong-gusto ni Renan ang nakikita ang kanyang mga mata. Dahil siguro sa epekto ng alak sa kanyang katawan, kaya naman alam niyang mapapatagal pa ang pagdating niya sa dulo. Baka nga mapagod lamang ang ginang, ngunit nakalimutan niyang nakainom din pala ito at pareho lamang sila. Ipinikit na lamang ni Renan ang kanyang mga mata at piniling pakiramdaman ang matinding kagustuhan na matapos sa ginagawa. Gusto na kaagad niyang marating ang dulo, ngunit talagang malayo pa roon si Renan. Pigil naman ang ginang na makalikha ng kahit anumang ingay. Patuloy lamang ito kahit pa alam niyang hapong-hapo na ito. Alam niyang sabik na sabik ito, kaya naman sinalubong na lamang niya ang ginagawa ng ginang.
Halos mawala sa tamang pag-iisip si Renan, hindi dahil sa lasing siya, kundi dahil sa labis na sayang kanyang tinatamasa ng mga oras na iyon. Gusto niya ang magmura sa tindi ng sensasyon, ngunit baluktot na ang kanyang dila. Pawis na rin siya habang patuloy sa ginagawa. Ang ginang naman ay tila sinasaniban ng masamang espiritu at talagang hindi ito mapakali. Gigil na gigil ang ginang at talaga namang sabik na sabik. Nang hindi nagtagal, tuluyang pumakawala sa lalamunan ni Renan ng isang ingay. Ingay na nang marinig ng ginang ay kaagad na tinakpan ng bibig. Nag-aalala pa rin pala ito na baka marinig sila. Napakabilis ng bawat paghinga ni Renan. Hanggang sa maramdaman ni Renan ang paglapat ng mga labi ng ginang sa kanyang mga labi. Binigyan siya nito ng isang mainit na halik na kalaunan kanya na ring tinugon. Halos hindi siya makapaniwala na kahalikan niya ang ginang. Ang ideyang iyon ay nagdagdag lamang ng mas matindi pang kagustuhan kay Renan na mas palalimin ang mga pangyayari. Talagang nais niya nang marating ang dulo. Ngunit dahil sa kalasingan, nahihirapan siyang maabot ang ganoong level ng kasiyahan para bang mayroong pumipigil at hindi niya iyon maabot-abot. Batid ni Renan na napapagod na ang ginang. Hindi naman niya kasalanan kung bakit nito ginawa ang bagay na iyon, gayong lasing siya. Sa tuwing nalalasing kasi siya ng husto, napapatagal ang pagdating niya sa dulo. Minsan nga sa pagod ng kanyang misis, tinutulugan na siya nito sapagkat tapos na ito't lahat ay hindi pa rin niya makuha-kuha ang sayang kanyang nais. Maya-maya pa nga, saglit na nagpahinga ang ginang at kumuha ng lakas. Hapong-hapo ito na payakap sa kanya. Rinig na rinig niya ang malakas na kabog ng dibdib nito. Ilang segundo pa nga at nakapag-ipon na ito ng lakas para bang ayaw papigil. Sa puntong iyon, hindi alam ni Renan kung bakit tila ay narating niya ang dulo. Kitang-kita niyang napapakagat labi ito habang nakapikit at salubong ang mga kilay. Talaga namang nais itong sabayan ni Renan, ngunit natapos na ito ay hindi pa rin siya tapos. Para bang biglang nawala ang kalasingan niya sa sobrang inis sapagkat natigil ang ginang. Nawala ng tuluyan ang kanyang kalasingan, ngunit hindi niya magawang sabihin sa ginang na kung maaari tapusin din ito ang ginawa sa kanya. Tiyak na hindi siya makakatulog ng mahimbing sa tindi ng ginawa nito. Nagmumuryot na napahilig na lamang siya sa kama. Naiinis siya to the point na gusto niyang sigawan ng ginang. Sarili lamang kasi nito ang iniisip at hindi na nito inisip na kailangan din niyang makarating sa dulo. Hanggang sa makita niya ang ginang na nagligpit na ng kanilang pinag-inuman. Buong akala siguro nito, hindi niya alam ang ginawa nito. Akala siguro nito, hindi niya maaalala ang lahat ng nangyari kinabukasan. Umakto ito na para bang walang nangyari at hinayaan nga lang sila na matulog sa sala buong magdamag. Ilang oras rin na hindi nakatulog si Renan pagkatapos ng nangyari. Ganun pa man, pasalamat na rin siya at nagawa niyang makatulog kalaunan. Hindi na rin siya nag-abala pang pumasok sa silid nilang mag-asawa. Magtataka kasi ang kanyang asawa na nagawa niyang pumasok sa kanilang silid at iniwan na lamang niya ito sa sala. Nang sumunod na araw, ganoon na nga ang nangyari. Umaktong parang normal ang ginang at buong akala talaga nito wala siyang kaalam-alam sa mga nangyari. Hindi rin naman kasi siya nagpapahalata at baka mapahiya pa ito. Yun nga lang, hindi niya magawang kalimutan ang ginawa nitong pambibitin sa kanya. Para bang nawala lahat ng respeto niya rito at hinayaan na nga lang niya ito kapag inaako nito ang kanyang gawain. Iniisip ni Renan kung paano kaya kung sabihin niya rito na naaalala niya ang lahat ng ginawa nito sa kanya. Ano kaya ang magiging reaksyon ng ginang? Mahihiya kaya ito o aalis sa bahay nila? O baka nga mas magustuhan pa nito ang ideyang alam niya ang lahat? Nang araw na iyon ay naguhugas ito ng plato sa lababo habang siya kalalabas lamang ng banyo. Umagang-umaga, nakaalis na ang kanyang misis upang pumasok sa trabaho. As usual, silang dalawa lamang ng ginang ang nasa bahay ng araw na iyon. Hindi naman masisisi ni Renan ang kanyang sarili kung nagkaroon siya ng pagtingin sa ginang. Ito lang din naman kasi ang may kasalanan ng lahat.
Kumuha nga siya ng isang baso at saka nagsali ng malamig na tubig mula sa pitsil. Malamig sa umaga, ngunit pakiramdam ni Renan, nagiinit ang kanyang katawan. Ilang araw rin niyang tiniis ang lahat ng init na kanyang nararamdaman. Nang maubos ang tubig sa baso, tumungo siya sa lababo tsaka inilagay sa palanggana kung saan naguhugas ang ginang. Sinadya niya pang madikit ang balat sa balat ng ginang. Bahagya namang nagulat ang ginang sa kanyang ginawa at siya ay nilingon. Isang makahulugang ngiti lamang ang isinagot niya rito. Hindi alam ni Renan kung ano ang naramdaman ng ginang sa kanyang ginawa sapagkat nakita niya na namula ang pisngi nito. Sa kabila pala ng edad nito, namumula pa rin ang mukha nito sa tuwing naiilang. Hindi kaya in love na sa kanya ang ginang? Hanggang sa narinig niyang tinanong siya nito sa kung ano ang ginawa niya. Sinagot niya ito ng pabalang. Ano sa tingin niyo? Wala ho ba kayong naramdaman? Makahulog ang saad niya rito at hinarap ito ng tuluyan. Naging mailap naman ang mga mata nito na parang hindi alam ang sasabihin. Kitang-kita ni Renan kung paanong napalunok ang ginang. Samantalahin na natin na walang tao. Sinamantala mo nga ako habang lasing, hindi ba? Sa narinig mula sa kanya, napaawang ang labi ng ginang. Tila hindi nito alam kung paanong magre-react. Ngunit gusto na talagang maging bastos ni Renan at wala siyang pakailam sa mararamdaman ng ginang. Matagal din bago nakasagot ang ginang na para bang hiyang-hiya at kulang na lang gustuhin itong lamunin ng lupa sa kahihiyan. Ngunit ang sumunod na mga nangyari ay iba. Nakita ni Renan na nagpunas ng kamay ang ginang tsaka para bang nagmamadali ang kilos. Nang mapunasan ng mga kamay nito, tsaka siya nito hinila at dinukwang ang kanyang mga labi. Marahas at malalim ang halik nito sa kanya na para bang sabik na sabik. Hindi na nga talaga ito nahiya. Ngunit sino ba si Renan para tumanggi at iyon din naman ang kanyang gusto? Palay na nga ang lumalapit at wala siyang ibang gagawin kundi ang tumuka hanggang sa siya ay mabusog. Hinapit niya ito sa bewang at saka mas pinalalim pa ang kanilang halikan. Walang makakapigil sa kanila ng mga oras na yun. Napalunok siya. Kailangan niyang bumawi ng gabing iyon. Sa araw na iyon, titiyakin niyang madudurog niya ito. Gigil na gigil siya at talaga namang naipon lamang ang panggigigil na iyon hanggang sa hindi nila namalayan at dinala na pala sila ng kanilang mga paa sa silid ng kanyang kasama. Doon ay walang ano-anong nahiga ang ginang. Pinakatitigan niya ito ng husto at hindi na masama. Napakaganda nitong pagmasdan. At ng araw nga na iyon, nagawa ni Renan ang kanyang gusto. Narating din niya ang dulo.